Ang kwento na aking babasahin ngayon ay tungkol kina Marie at Anton. At ang pamagat ng kanilang kwento ay sa likod ng pangalan. Lumaki si Marie na sanay sa hirap ng buhay. Bata pa lamang siya nang mawalan siya ng mga magulang sa isang aksidente. Simula noon, kung kani-kaninong kamag-anak siya nakikitira. Kahit mahirap ang buhay, hindi nawala ang kabaitan at sipag niya. Nagtitinda siya ng sampagita sa umaga at nag-aaral naman sa gabi. Sa bawat pagod at lungkot, iisa lang ang laging nandyan para sa kanya, si Anton. Magkababata silang magkakaibigan. Tahimik si Anton, mabait at laging handang tumulong kay Marie. Hindi alam ni Marie na ang simpleng kaibigang laging kasama ay nagmumula pala sa isang napakayamang pamilya. Pinili ni Anton na mamuhay ng simple kapag kasama siya dahil ayaw niyang magbago ang tingin ni Marie sa kanya. Habang tumatagal, lalong nahuhulog ang loob ni Anton kay Marie. Ngunit itinago niya dahil ayaw niyang mawala ang kanilang pagkakaibigan. Balang araw magiging masaya rin tayo, madalas na sabi ni Anton kay Marie. Ngumingiti lang si Marie kahit hindi sigurado kung mangyayari yon. Isang araw, may dumating na abogado sa maliit na bahay na inuupahan ni Marie. Hawak nito ang isang lumang dokumento at litrato ng kanyang mga magulang. Doon niya nalaman ang isang lihim na matagal nang itinatago sa kanya. Isa pala siyang tagapagmana ng malaking kumpanya at mga ari-arian ng kanyang tunay na pamilya. Nang namatay ang kanyang mga magulang, may mga kamag-anak na nagtangkang agawin ang lahat, kaya itinago muna ni Marie o si Marie upang maprotektahan siya. Nang namatay, parang gumuho ang mundo ni Marie sa dami ng kanyang nalaman. Hindi niya alam kung matutuwa siya o masasaktan dahil buong buhay niya ay naghirap siya habang may kayamanang nakalaan pala para sa kanya. Sa gitna ng lahat, si Anton pa rin ang kanyang naging sandalan. Hindi nagbago kung sino ka, Marie, sabi ni Anton habang hawak ang kanyang kamay. Yung mabait at matapang na babaeng nakilala ko, siya pa rin yun. Unti-unting inayos ni Marie ang kanyang buhay na iniwan ng kanyang mga magulang. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng kanyang kayamanan ay ang paglapit ng mga taong may interes lamang sa kanyang pera. Doon niya mas nakita kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya. Isang gabi habang magkasabay silang naglalakad sa tabing dagat, inamin ni Anton ang matagal na niyang itinatago. Matagal na kitang mahal, Marie. Hindi dahil mayaman ka, kundi dahil ikaw yung taong nagbibigay liwanag sa buhay ko. Napaluha si Marie. Naalala niya lahat ng panahong kasama niya si Anton. Mula sa mga simpleng pagkain sa karinderya hanggang sa mga gabing umaiyak siya at si Anton lang ang nakakaintindi sa kanya. Akala ko mag-isa lang ako sa buhay, mahinang sabi ni Marie. Pero nandyan ka pala buong panahon. Ngumiti si Anton at marahang niyakap siya. At sa ilalim ng maliwanag na buwan, doon nagsimula ang pag-iibigan ng dalawang puso, matagal nang itinadhana sa isa't isa. At sa kabila ng kayamanan, sakit at mga lihim ng nakaraan, natutunan ni Marie na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa taong handang manatili kahit wala kang kahit ano. Maraming salamat sa inyong panonood.